Hi guys, welcome to my channel. I'm Carl. For today's video, I'm going to share something to you as a student, graduate student. It's another time of vulnerability and being open. Grabe kasi talaga. Mga ganitong ito na naman yung mga pagkakataon na may isip ko kung para sa akin ba talaga yung pagtuturo or what. Kasi right now, happy naman ako sa industry ulit na magtrabaho. Tapos nagtuturo ako as part-time. Gusto ko yung pagtuturo, lalo na syempre you build connections with your students and people younger than you. You have the power to influence them. Kaya lang, ayun, ang hirap lang talaga kasi ito, yung sa masters, yung pera, yan, sa masters kasi, syempre kailangan ng tuition, pera, ganyan. Tapos kailangan yung presence of mind mo rin, at saka yung physically ready ka talaga. Ngayon, ngayong SEM, meron pa akong balance na 14K. Hindi ko pa nababayaran. So, ang suggestion ng advisor ko, maglowa na lang daw muna ako, tas next sem na lang ako or school year mag-enroll. So by that time dapat prepared na ako. So talagang physically, financially and everything. So para walang palya. So ngayon kasi parang tinatake ko yung mga required na subjects na parang nagmamadali ako ganun. Pero na-realize ko na ba't ko kailangan magmadali. Nandito na ako sa point na naiisip ko na hindi ko naman pala kailangan magmadali kasi kagaya nun, hindi naman ako madali na ma-regular sa teaching kasi ayan, papasok na naman yung thought na ano ba talagang gusto ko sa teaching. Ito na ba yung work na talagang work ko hanggang mag-retire? Kasi hindi ko na alam kung gusto ko pa talaga magturo, ano ba talaga. So yun, kaya right now tinatanggal ko na sa sarili ko yung pressure na kahit magto 30 years old na ako next year, diba, ang finish line pa rin naman no matter how long it takes. Kasi no college nga inabot ako ng siyam-siyam, diba, o nakapagtapos pa rin naman ako. Yung inisip ko kasi lagi parang sayang yung oras and everything. Pero in the end, may realize ko na pinipressure ko lang yung sarili ko over unnecessary pressure. So yung dapat kong gawin ngayon is talagang mag-save. Parang edu fund, ganun, tuition fund. Actually nakapang jogging nga ako ngayon. Pero may dala naman akong backpack, ano kaya yun? Yung mga magulang ko naman, lalo na yung tatay ko, very supportive naman sila ever since sa mga choices na ginagawa ko sa buhay. Pero ngayon, syempre yung difference, ako na talaga may sagot na itong sa masters. Hindi na ako, syempre ilang taon na rin ako, no, saka nagtatrabaho na rin naman na ako. Yun lang. So yung advice ko sa mga gusto mag-take ng masters tapos self-funded, ang hirap. Kailangan mo talagang mag-save. Kailangan mo talagang ano yung priorities mo, i-realign mo. Otherwise, ayan, kagaya matatrap ka. Walk. Ayun, lalakad ako ngayon papunta dito sa ano nga to? Sa may basketball court. Bibili ako ng ice cream sa may Rodix, may 7-Eleven kasi dito. Para mawala yung stress ko. Kakauwi ko lang. And ano ba, how to end this vlog? Yun na lang siguro, I have to save monthly. Kaya naman eh.
Ang problema lang kasi talaga, kapag nagsisave, grabe. Itong mga books actually, iniisip ko na kung ibebenta ko sila, kaya lang, parang malaking chunk ng buhay ko yung mawawala kapag binenta ko sila. Lalo na yung books ni Haruki Murakami. Hindi pa lahat tapos ko nang basahin. Right now, it's 6 p.m. So, meron pa akong time to move. Gusto ko nga pumunta ng gym actually. Tapos, ayan, para lang maklose yung calories. Sorry magulo yung background. Ito yung makumihan ko. Nandyan na sa lapagyan kasi mga bagong bili yung damit. Hindi ko na nilagay sa laundry bag. Bali, aayusin ko yan siguro sa weekend kasi magpapalaundry ako. Hindi, actually mamaya ako nakaayusin pala yan. Tignan mo, nakakaalibadbad. Every time na nag-work ako, nag-check ng papel or yung work ko talaga, tapos makikita ko yan, nawawalan ako ng gana. Parang, oh my god, ang dumi na itong kwarto. I have to clean it. Ayan, itabi na natin. So, I just got here from UP. Namili ako sa Watson's kanina. Share ko lang yung mga binili ko doon. Bumili ako ng toothpaste. So, para may ako na akong dala-dala. Bumili rin ako ng panglinis ng kuko. Cuticle remover. Meron naman akong manicure set dito. So, nabili ko to sa Temu. Pero hindi ko pa napapakinabangan talaga, like yung full na pakinabang talaga, hindi pa. Alam mo yung nahulog. Tapos bumili rin ako ng wax. This is actually pomade. So para hindi para pogi. Tingnan niyo yung buhok ko, oh. It's really not giving. And also, pabango na rin. At first time ko ever bumili ng Axe for myself. Actually, kahit for anyone, hindi pa ako nakakabili ng Axe. Yung naaalala ko talaga sa Axe yung chocolate. Kasi naaalala ko yung kaklase ko nung first year high school, way back 2008. Ayun na. Tapos bumili rin ako nitong retinol ng Lux Organics, yung Deep Wrinkle Eye Contour Overnight Cream. Kasi tingnan nyo yung under eyes ko, oh. Talagang puyat malala talaga since syempre graveyard shift din yung trabaho ko. Eh di ayun, try natin to. Gagamitin ko gabi-gabi. Ang sabi dito, hindi pwedeng hindi, wala naman sinab. Ayan, hindi pwedeng isabay sa AHA, BHA, and vitamin C products. So, ibig sabihin hindi to pwede dito. Ito yung toner na ginagamit ko, hindi pwede isabay dito. Lux Organics din kasi AHA, BHA to. Tapos, bumili na rin ako ng bagong t-shirt sa Decathlon. Naka-sale kasi sila. Ayan, ito na yung mga ginagamit ko pang workout. Ito, Decathlon to. Ayan, ang ganda ng texture nito. So, ito yung Quecha. Ayan, may label dito. So, isa sa mga brands ng Decathlon. 3XL na yung binili ko kasi syempre mataba. Syempre mataba ako ngayon, 'di ba? So para pag pumayat ako, edi okay pa rin. Tapos ito din, t-shirt din. So this is running t-shirt. Na color black. Ang ganda ng texture. Tapos yung shorts, running shorts, Kalenji. Ayan. So ito naman 2XL. Meron naman tong pang may string na pang pasikip. So if ever pumayat ako, hopefully, edi gaganunin na lang. Ayan, terno na sila netong t-shirt. Kalenji rin kasi to. Anyway, going back to the reality. So yung sa masters, isa talaga sa mahirap na bagay doon is yung budget. So ayan, so I have to cut off expenses so para makapag-save ako for next school year. Right now, medyo natuwa ako kasi ang haba nung magiging rest days ko. Halimbawa, kapag Wednesday at saka Friday, wala na akong klase, di ba?
matutulog na lang ako after ng work or mas mahaba yung me time. Yun yung isa sa mga privileges pag wala kang ginagawa. But anyway, yun lang, na-share ko lang naman dito sa channel kasi shinare ko din naman sa mga friends ko, yung mga colleague friends ko from the previous university that kung saan ako nag-work. Pero iba pa rin yung ganito na I'm telling this to the world. Kung i-judge nyo ako, go lang, I don't care, teddy bear. So I just have to vent out, otherwise talaga maluloka talaga ako. So anyway, thank you very much for watching and I will see you on my next vlog.